og dinhi ning atong tulumanon. Inyong masayran ang kamaturan kay sa kamaturan. Mag-a-act ka ng mga sasayaw-sayawan mo ko, you'd rather not face me. Okay, okay. Okay? Kasi magre-react ako dyan. Kung gusto mo maging decente to, maging decente kang bakla ka. Okay, okay, okay. Again, ang dami talagang comment mga kapatid, hindi ko mababasa yan lahat. 15 minutes sa rebuttal, Alexander Santos ng Baptist. Again, True Church, your time start now. Okay, right now, pareho tayo nagpapatunay ng True Church. Ang pinapatunayan ko sa iyo, ang True Church ay ang katawan ni Jesus Christ. The group of people. Iyon ang church. Ngayon, in terms of name, it could be Alex Church, it could be San Rios Church. Ang basihan nitong True Church ay ang danilang doktrina. Okay? Yung tinatawag mong Catholic Church, okay, kung kayo ang church, ano ang doktrina nyo? At ang value dito ay ang kaligtasan. Sa mga nakikinig dito, let's get to the chase, okay? Let's cut it. Let's make it clear. Ang church ay may kaligtasan. Ang church ay kailangan nagtuturo ng kaligtasan, okay? Yung grupo ng church na to ay kailangan naghahayag ng kaligtasan. Kagaya ko, nasa grupo ako ng church. Naghahayag ako ng kaligtasan at iyan ang value pag tinawag kang church. Ano ang meaning ng church? Group of people. What is the name? It could be anything. But it so happen na mainly Baptist Church ang nagpipreach ng gospel. Ngayon, ang tanong dito, nasaan ang aral ninyo? Kung kayo ang true church, bigyan na natin ng value. At saka minsan hindi ako humawak ng kung ano-anong references. Sa mga Katoliko dito, kung gusto nyo ng history, so be it. Kaya nga sinabi, for the Jews require a sign, and the Greek, which is kayo, seek wisdom, napakatalino nyo, but we preach Christ crucified. Pinipreach lang namin yung gospel. After the resurrection, you will have eternal life. Sa inyo, nasaan ang eternal life? Bakit hindi importante ang salvation? Bakit hindi importante? Now I'm gonna tell you the value ng church na kinaaaniban ko, which is Baptist Church. It could be Ephesus Church. It could be Russia Church. Okay? But here is the value of the church that I'm trying to propose to you kasi itong church na to, walang hiwalayan. 1 Corinthians 12 through 27, for as the body is one and hath many members, and all the members of the one body, being many, are one body, so also is Christ. So maraming member ang body. For by one Spirit, sinabi dito Spirit, as well are all baptized in the body. Lahat ng nandito sa loob ng body na to ay baptized with the Holy Ghost. Pagdating sa 25 dito, that there should be no schism. Ibig sabihin do, no schism in the body, but the members should have the same care one for another. 27, now you are the body of Christ and members in particular. So ano to? You are the body of Christ and members in particular. Wala daw hiwala yan. Iyan ang value ng church na sinasabi ko. Mga believer, mga saved Christians. Okay? Nakatira sa amin ang Diyos at ito hindi humihiwalay. Ngayon, ang topic natin ay true church. Okay, so patunayan mo na ikaw ang true church. Ngayon naman, patunayan mo kung ano ang value ng church ninyo. Ganun lang ba ang gagawin mo? O kami ang true church? Kayo ang protestante. Ngayon, ang sinasabi ko, hindi ako protestante. Ni wala akong binanggit na references, lahat ng binanggit mong tao, few of them I respect. The rest of them will go to hell. Alam niyo kung bakit? Ang doktrina na ibinibigay nyo ay galing sa Alexandrian Egypt text. Even the New King James Version ay in-infiltrate nyo na rin ng mga mali-maling aral. Pansinin nyo yung Tagalog.
Pansinin niyo yung Tagalog ng 1 John 5:7. Pansinin niyo ang Tagalog ng mga sinusunod nito. Since I have time, tingnan niyo yung Tagalog ng 1 John 5:7 versus sa English, ha. Paano kayo maniniwala sa mga klase ng mga itinuturo nito kung magbe-base kayo sa mga aral ng mga Katoliko na iniiba-iba nila lahat? Tagalog, English. Ano nakalagay sa English? For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost. And these three are one. Ulitin ko. For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost. And these three are one. Basahin natin sa Tagalog. At ang Espiritu ang nagpapatotoo sapagkat ang Espiritu ay katotohanan. Nakita nyo ba to? Bakit kayo ngayon maniniwala sa salin-salin ng Tagalog ng kung ano-ano ang mga binabasa? Kasi ito ay galing sa Alexandrian text sa Egypt na kalaban ng Diyos. Uulitin ko. Sa English, ito ang sinabi. For there are three that bear record in heaven. Kung titingnan nyo, meron daw tatlo na nanggagaling sa heaven na nagbibigay ng patotoo. Iyan ang common sense understanding. Sino sila? The Father, ang Ama, the Word, ang salita, and the Holy Ghost. Iyan yung tatlo sinabi. Sabi dito, and these three are one. Iyan ang English. Pagdating sa Tagalog, eto na. At ang Espiritu ang nagpapatotoo sapagkat ang Espiritu ay katotohanan. Iyan ang Tagalog ng King James Version na binabasa nila, kung ano-ano pang mga text ang sinasabi nila, kung ano-ano mga reference na sinasabi nila. Ito na mismo ang Bible na tinagalog nila ang layo. Kaya nga ako nagbe-base sa King James Version na kahit hindi ko maintindihan nung nagsisimula ako, kailangang aralin ko to dahil nandito ang value ng kaligtasan. Now, sa mga nakikinig, magsawa kayo sa history. Makinig kayo sa katalinuhan. Pero paano kayo maliligtas? Meron ba? Nandoon ba ang kaligtasan sa references? Ililigtas, maliligtas at ililigtas pa? Paano? Sa mga gawa na ibibigay sa inyo. Kailangan nyo talaga magkaroon ng common sense. Kaya ako naghahayag ng true church dito. The true church is you as a believer. Sinabi ni Jesus Christ, for God so loved the world, whosoever believeth on me will not perish but have eternal life. And 3,000 added to the church. And 5,000 added to the church. Now, who is the church? It's the believers. They were the believers. There are the believers. Iyon ang church. Paano kayo mag-gather? Pagka nag-gather ang 1 to 2 to 3 to any amount of people, Jesus is with them. Why? Because Jesus is the head of the church. Ngayon, kung pupunta ka sa Katoliko, at doon ka pupunta at doon ka sasamba, at kailangan doon ka sumamba, sinong sinasamba mo doon? Nasa iyo ang Panginoon. Di ba? Sana you have to have common sense. Sabi nila, they compiled the Bible. They compiled. King James authorized it. Nangyari lang na talagang ang Rome ang powerful. Tandaan nyo, pinapatay ng mga Romans ang mga Kristiyano. Doon sila nagwo-worship sa ilalim ng lupa, underground. Hindi sila pwedeng lumabas. Dahil pag lumabas sila, mayroong Diyos na iba. Mayroong Diyos-Diyosan na itong sinasabi nila, sinusunod nila. At ni minsan sa Bible na King James Version, hindi mo makikita na si Peter ay nagpunta sa Rome. Si Peter ay nagpunta sa Babylon. Doon siya nag-end up. Si Apostle Paul ang nakapag-pass by doon. At bakit walang Romans Book of Peter? Nagtataka ba kayo bakit wala? Nakakita lang sila ng Matthew 16:18, upon this rock I will build my church. O si Peter yan, sa Pope yan. Ano yan, physical or spiritual? O physical yan, kaya nasa Rome. O nasaan yung susi?
Asan yung susi na sinabi, ibibigay ko sa iyo yung susi ng kalangitan? Spiritual yan. So ito ang mga hocus-pocus na aral ninyo. Bakit kayo ito si Roel Tio Nagbigay siya ng sarcastic comment na sinabi niya, true church ba talaga to o salvation? Kasi itong mga tao na to, pag ako ang kalaban sa salvation, takot na sila. Bakit nyo na iniiwasan? Ni minsan nakita mo ba akong nag-pass? Ni minsan nakita mo ba akong nag-ano sa tanong nyo? Lahat ng tanong nyo kaya kong sagutin. Dahil ang gamit ko, lahat galing sa Bible. At saka yung mga binabasa mong John Calvin, Martin Luther, binanggit ko ba yan? I respect them. Pero hindi ako nagbe-base sa mga sinabi nila sa libro nila. In fact, mga business organization din yan. Kayo lahat, magbebenta kayo ng mga libro. Ako hindi nyo ako makikitang magbenta ng libro. Alam nyo kung bakit? Somehow, sometimes, may Bible na gusto nyo pang gumawa. Pwede kayong mag-interpret, pero huwag nyo na ibenta. Huwag nyo na gawing kalakal ang Bible na kinumpal nyo na. Sabi nyo, kinumpal nyo na, no? Ito ang ginawa nyo, gagawa pa kayo ng iba. Ano yun? Negosyo. Iyan ang labas. Ganyan lumalabas lahat. Halos lahat naman kayo 98%. Pinakita ko sa iyo ang value. Ang value ng true church ay saved Christians. Paano sila na saved? They believe in Jesus Christ. Ano ang sinabi ni Peter? Repent and be baptized, every one of you. Because we killed the Messiah, they were pricked in their heart, repent and be baptized. That was the early apostles' doctrines. That was the church back then. Yun ang tinatawag na, I have other sheep, they will hear my voice, which is not of this flock. What is that flock? The flock of early apostles, the Jews. Meron pa akong other sheep, they will hear my voice. Sino yung other sheep? The Gentiles. So ano nangyari? Sa the Gospel of Salvation sa 1 Corinthians 15:1-4, sinabi niya, ito ang Gospel of Salvation, ito ang paniwalaan mo at you are saved. So anong ginawa ni Paul? Kinausap niya si Peter sa Galatians, sabi niya, you are to blame. Hypocrite ka. Nandito ka, sumasama ka sa Gentiles pero hindi ka tunay. Bakit mo ginagawang Hudyo ang mga Gentiles? Kahit tayo hindi natin masunod. Makikita mo yan sa Galatian. Ngayon, ano nangyari? Na-convince si Peter. Ano ang sabi? Sa Acts 15:16-31, if I'm not mistaken, I can correct myself. Sinabi niya, sirs, sinabi sa apostle ng tao, what shall we do to be saved? Anong sabi ni Peter? Believe, and you shall be saved in thine house. So ano sinabi ni Peter sa book niya sa 1 Peter? Anong sabi niya? Or 2 Peter? Ano sabi niya? Even our beloved Apostle Paul. Tandaan nyo, kalaban nila dati si Apostle Saul or si Saul na naging Apostle Paul. Ano sabi ni Peter? Even our beloved Paul, nagsulat siya ng epistles na ang hirap intindihin. Pero sinabi niya yung blood ang kaligtasan. Sa church. Sa church. So, nasaan ang reference na ginamit ko? Ano ang value ng church ninyo? Let's say, okay, kayo ang true church. Kayo ang true church. Kayo na ang true church. Hindi na ang Bible. Yung mga extra curriculum ninyo. Ano ang ihahatid nyo sa tao? Paano sila maligtas? Lumuhod kay Mary? Kumain ng ostya? Uminom ng dugo? Diba? Yan ang mga itinuturo ninyo. Lagyan nyo ng value. Okay? Historically, ang galing nyo For the Greek seek wisdom. Ganyan kayo ang tatalinin nyo. But we, as Christian, we just preach Christ crucified. When you believe, you are saved. Iyan ang value ng church na kinakaaniban ko. Okay? Nandito ako. Pag nakipag-usap ka sa akin as Christian, we are the church. Sino ang head? Si Jesus Christ. Hindi physical. It is spiritual. Nung bumaba siya dito, sinabi niya, go not to the way of the Gentiles, but go rather to the lordship of the house of Israel. At sabihin niyo sa kanila, the kingdom of heaven is at hand. He must be a king sa early apostles. Pero dahil nung pinatay siya,
Yun ang sinabi niya sa Acts 1:5 na John indeed baptized you with water, but meron ng transition. May magbabaptize sa inyo ng Holy Ghost many days hence. Not many days hence. Yun yung kay Apostle Paul. Kaya ang doktrina natin ngayon na kay Apostle Paul, nasaan si Peter? Early apostle yon. Pero ano nangyari sa Book of Acts, sa 9, 10, 11, 12, 13, na-convince na ni Paul, si Peter, na ang salvation natin ay by faith. And it's not of works. Ngayon, ang dalan nyo is faith and works na kay Peter pa rin na ang mga ginagamit yung text ay sa Alexandrian Egypt na kalaban ng Diyos. So, dako tayo sa second cross ng ating second speaker. 10 minutes, Sanreo. Your time start now. Matthew 16 verse 18. Baptist Church ba tinutukoy dito? Yes or no? No, believers. Hindi Baptist Church ang tinuturing dyan. Tandaan mo, ang pangalan na Baptist is just like Efeso. Okay? Efeso Church, Galatian Church. Ang importante ay ang doktrina. Hindi rin Katoliko yan. Next question. Okay. Kung hindi Baptist Church ang Matthew 16 verse 18, hindi kayo tatag ni Kristo? Yes or no? No, mali ka doon. Sinabi ko sa iyo ay ang mga ganyang klaseng attitude na ganyang mga question ay sa mga pangungurakot lumalabas. Maging disente ka, parang maayos ako sa iyo. Time stop. Maging disente ka. Okay, objection. Anong objection yan? Isa po sa batas ng debating platform, wala po tayong personal attack. Okay. Category yun po, hindi po sana tayo nagsasalita ng pangungurakot, hindi po yun yung paksa. True church po tayo, wala po tayong insultuhan dito. Okay. So, Object. ang objection ng ating second speaker ay doon sa kurakot na word na gusto niya Okay, kaya ako sinabing wait kurakot, lang. Brother Russia. Wait lang. Okay. Ina-analyze ko muna yung objection niya para malinaw ha. Doon sa word na kurakot. So, meron ka bang counter objection doon, Alexander? Yeah, meron counter objection. Kaya ako nagsabi ng kurakot dahil ito na yung time na nambabastos na siya pagdating sa question. Sumasagot ako, kung titingnan mo yung reaction niya, is intimidating yon dahil nagpapaliwanag ako. Okay. Kung mag-a-act ka ng mga sasayaw-sayawan mo ko, you'd rather not face me. Okay. Okay? Kasi magre-react ako dyan. Kung gusto mo maging decente to, maging decente kang bakla ka. Okay. Again, una, hindi ko pinapahintulutan muna yan ha, na banggitin ulit yan. At doon sa facial na Sanreo, meron din kaming rules diyan. Dati pa yan na kung na-intimidate or na-distract yung kabilang panig doon sa iyong ginagawa sa camera is inaano din namin yan, sinasaway din namin yan. So mag-object lang kayo pag merong merong something na unnecessary and not good, kahit doon sa mga salita, at magbibigay tayo ng paunang warning kung sino mang makakalapag nito. So let's take it easy ng siguro para sa 80 live viewers mga kapatid. Again, True Church yung pinag-uusapan natin. I hope na yung paggamit ng salita ay mas easy. So both of you merong masasabi. So balikan natin ang ating debate. Bibigyan ko ulit ng time magtanong si Sanreo. I repeat the question. 16 verse 18. Baptist Church ba yung tinutukoy na itatatag kong aking iglesia? Yes or no? No, at hindi rin Katoliko. Maraming church, group of people, iyan ang tunay na church. Baptist and Catholic is just another name. Ang importante dito, yung kaligtasan na hindi nawawala, which is sa inyo, is doomed to hell. Next question. Kung hindi kayo nasa Matthew 16 verse 18, itatatag ko ang aking iglesia, edi hindi kayo tatag ni Kristo, yes or no? No, ang sinabi ko sa iyo, ang itinagta doon ay spread
worldwide believers. Ang believers na yon, they can create any names. At kami ay mga saved Christian by faith. Kayo is by faith and works na sa tribulation pa kayo dadalhin sa impyerno. Next question. Nagbanggit ka ng Pedro, ng Peter. Yung authority ba na binigay ni Peter, binigay yan sa Baptist Church, yes or no? No. Sa inyo lang yon. Kaya doon lang kayo nakasta kay Peter. Ang sinusunod namin ay ang 13 books ni Apostle Paul na huling tinawag ni Jesus Christ to preach to the Gentiles. Ngayon, kung Gentile ka, you should listen to Paul, not Peter. Next question. Ang sabi mo sa amin, binigay yung authority dahil kay Peter. Tinatanggap mo ba na wala kayong authority dahil hindi kayo binigyan ng authority mula doon kay Peter, yes or no? No, hindi ko tinatanggap yan. Si Peter ay sumunod kay Apostle Paul. Pag binasa mo ang Book of Acts, which is I don't think you do, kasi sa reference ka mahilig, makikita mo na sumunod si Peter kay Paul. Mag-aral ka pa. Next question. Kung kayo ay successor ni Paul na sinasabi mo mula pa kanina, sino nga ba unang nag-exist? Roman Catholic Church o Baptist Church? Baptist Church believers, okay? Believers kami ng gospel. Yung pangalan na Baptist, Time stop. Objection. Anong objection natin, second speaker? I am asking about the church because the topic is the true church. Ano una nag-exist? Roman Catholic Church o Baptist Church not believers? Church ang topic natin dito. Okay. object. Yung pagpipilian, no? Alin yung nauna, Catholic or Baptist Church? Counter objection doon, Pastor? ang unang sinagot ko, Baptist Church, at in-explain ko kung ano yung Okay. explanation ko. So ngayon, ano man ang i-explain ko, whether you like it or not, wala akong pakialam sa'yo. Okay. So, ganito yung ating, magde-decide na ako saan, one at a time lang ha, na objection. Malinaw naman yung sagot doon sa pagpipilian, Baptist Church daw. At doon sa pag-explain, pwede mong irabat sa time mo, pero yun yung sagot niya. So, either tama para sa'yo or mali. So, nasa audience na naman. Lang po. Hello, May San? sasabihin lang po ako. Anong sasabihin mo? Pwede po ako salita lang po ng very late sa inyo. I object. Isa lang objection tayo. Sana sumunod ka sa rules para matapos. Wait lang, hindi ko maintindihan, Putasan. San. Anong request mo sa akin? Usap mo, wala kang pakialam sa akin. Foul po yun. Na-personal po kayo. Hindi Okay, po okay, tama na nakalive. Sasabihan niyo kung wala kang pakialam Okay, sa akin. okay. Hindi, Okay na, San. Okay yun na, lang po San. yung- Sige. Iano ko yan sa aking, para hindi kayo nag-uusap ba, ha? So, ganito. As I observe naman, Sanrio, doon sa pagsasabi niya na wala akong pakialam sa'yo, in the sense na either tanggap mo hindi. Ganun yung aking pagtingin doon sa sinabi niya, ha? Pero mamaya pwede mo namang irabat yan. Pero dito tayo, tuloy-tuloy tayo. Kasi tumatagal tayo dito. 7 minutes and 14 seconds. Itutuloy ko yung tanong at sagot natin. At okay lang yan, medyo umiinit. But be careful sa words. And relax din. Proceed. Next question. Isa sa local churches, nagbanggit ka ng local churches sa Bible, ay ang Church of Antioch. Ang Church of Antioch ba ay Baptist Church, yes or no? Yes, by the gospel. Kasi ang pinagdadaanan dito ay ang gospel, kung ano yung turo nila. Ang Baptist lang ang nagbibigay ng gospel of salvation. Wala nang iba maliban sa Baptist. Mainly Baptist. You can have Cloud Church. Cloud Church nagbibigay din, pero mainly Baptist Church, not Next Catholic question. Church. Next question. Kung ang Church of Antioch ay Baptist Church, saan nakatayo ang Church of Antioch? Pwede mo bang sagutin? Sa Jerusalem. Sa Jerusalem, nakabase ang lahat ng mga Christians. Doon nagsimula, okay? Doon nagsimula sa border, nandoon ang mga Christians. Sa Antioch din, nanggaling ang Bible na kinukuha namin, hindi sa Alexandrian Egypt. Next question. Okay, next question. Sigurado ka ba na ang Church of Antioch ay nasa Jerusalem, yes or no? Hindi ako sigurado dyan. Kaya ako sinasabi, ang mga ganyan, hindi ako magaling sa history. Okay, sinasabi ko sa'yo, bobo ako dyan. Bopol ako dyan. Pero alam ko kung nasaan ang kaligtasan na kayo ay Next hindi nyo question. alam. Next question. Kung hindi mo alam ang history, bakit sabi mo ang Church of Antioch ay nasa Jerusalem?
O sinabi ko na sa'yo, hindi ako sigurado. Yun ang instinctively na nandoon sa border, naka-surrounded sa area na yon ang pinanggalingan ng Bible namin. So ang importante, alam mo ang kaligtasan kung nasaan. So next question ka, ikaw ba alam mo? Next question. So kung hindi ka sigurado sa mga nilalatag mo, lumalabas yung mga sinasagot mo sa akin, hindi ka rin sigurado kasi sumasagot ka nang wala kang kasiguraduhan. Yes or no? No, hindi. Ang sinasabi ko sa iyo, ang church ay group of people. Okay? Kung magdi-detail ka sa location at mag-a-analyze ka ng location at sasabihin mo mali ang doktrina ko, nagkakamali ka dyan. Additional information lang yung alam mo na pinagkakakitaan nyo lang. Next question. Naglatag ka ulit ng local churches, nilatag mo ang Epeso. Saan nakatatag ang Church of Ephesians? O de sa Efeso, doon nakalagay. 'Di ba sa Efeso, doon nakalagay ang yung church na yan, believer yan, saved Christian yan. Iyan ay church group of people. Wala iyang tinatawag na extra book na pinagkukuhanan. Hindi kagaya nyo. Next question. Anong bansa matatagpuan ang Church of Epeso? Hindi ko alam yan. Hindi ko alam. Hindi ko alam ang Galatia kung nasaan. Ang alam ko lang ay lugar. Tandaan mo, historically hindi ako matalino. Pero alam ko kung nasaan ang kaligtasan. Hindi ako kagaya mo na maraming inaaral pero sa impyerno mapupunta. Next question. Ang sabi mo, ang Church of Epeso ay Baptist. Tapos hindi mo alam saan to nakatatag. Uulitin ko, paano mo nalaman na Baptist Church ang Church of Epeso kung hindi mo alam kung saan to nakatatag? Kasi si Apostle Paul lang nagtuturo. The Gospel of Salvation. Lahat ng itinatag ni Apostle Paul ay Gospel of Salvation. Ang itinatag nyo, yung sa Pope. Sa Pope kayo sumusunod, hindi kay Paul. Next question. Ang sabi mo, ang church ay hindi pwedeng matawag na structure, yes or no? No, hindi pwede. Kasi ang building mismo ay tayo. God lives in us. So tayo ang building. Sa inyo, dalawa ang church. Isang Catholic Church at isang grupo ng tao. Pero ang alam ko, ang nakatira sa church na sinasabi niyong building ay demonyo. Next question. Sino ang nagpatayo ng Church of Antioch? Si Paul. Si Paul. Group of people yon. Group of people. Si Paul nanggaling kay Jesus Christ. Okay? Kay Jesus Christ, pinagpatuloy ni Apostle Paul. Lahat ng apostle, early apostles, doon sila nag-meet. Nandoon sila sa Antioch. Kaya nga doon lahat ng galing eh. Pagdating ng spiritual salvation, siya ang nag-fulfill noon. Question, sigurado ka si Apostle Paul ang nagpatayo ng Church of Antioch, yes or no? Yes and no and both. Okay? Yan ang sagot ko. Kasi si Apostle... Time stop. Objection. Ano ang objection natin? Ang tanong ko, yes or no, walang bot. Okay. Counter objection doon? Sige. Educate mo mga itong kalaban ko pa kung ano yung dapat na isagot. Okay. So, yun lang. Magde-decide na ako. Actually, Bro San, yung vote at tinatanggap namin yan, basta hindi lang either. Kasi magte 10 seconds ka. So, vote means yes and no. Pasok yan sa akin. At itutuloy ko yung sagot niya, Alexander Santos, yung vote yes and no yan. Proceed, bro. Yeah, both si Apostle Paul. Kasi dati, early apostle, doon ang galing. Pero finulfill ni Apostle Paul nung kausapin niya si Peter. So, na kay Paul ang kaligtasan pagdating ng Gospel of Salvation na hindi nyo sinusunod. Kay Peter pa rin kayo, kaya lahat kayo ay nasa maling aral. Next question. Kung bot na si Paul ang nagtayo ng Church of Antioch, kailan po itinayo ni Paul, Apostle Paul? Okay, listening kay Jesus, itinrain siya nung on the way to Damascus. Time stop. Another objection. Anong objection natin, second speaker? Kailan to itinayo ang Church of Antioch? Taon ang tinanong ko. Kailan? Okay, so ang objection ni San patungkol dito sa naghahanap siya ng taon, year. Pastor Alexander, meron kang counter objection or ready ka nang sumagot? Ready na akong sumagot. Okay, kailan? Ready na. Proceed. Okay, after the resurrection of Jesus Christ, which is probably
not exact date. It's 33 AD to 35 AD. Yan ang sagot ko. Next question. Next question. Saan mo nakuha yung 3 to 35 AD? Ano ang ginamit mong references? Hindi ako tumikitingin ng references. Sinasabi ko lang sa'yo kung saan nag-preach si Jesus Christ, kung kailan tinawag si Apostle Paul after the resurrection. Kasi yung references ay sulat yan ng mga demonyo. Next question. Kung hindi ka tumitingin ng references, paano mo nalaman na around 33 to 35 AD na itatag ang Church of Antioch? Kasi yun ang nakalagay sa King James Version na kinompile nyo na hindi nyo sinusunod. Next question. Saan mababasang sita sa King James Version na may nakasulat na 33 to 35 AD? Anong sitas? Okay, saan mababasa? Doon sa nung nag-preach si Jesus Christ at nung namatay siya. Kailan siya namatay? Time stop. Ha? Okay. Anong objection natin? Second speaker. 33 to 35 AD at nakuha daw niya sa King James Version. Ang tinatanong ko, saang sitas mababasa na Okay. may nagbanggit sa King James Version na 33 to 35 AD na itatag ang Church of Antioch. Sitas ang hinahanap ko. Okay, so ang hinahanap ng chapter and verse to. Meron ka bang counter objection doon sa objection? Meron akong counter objection. Yung sitas na hinahanap niya ay okay, walang sitas, yan ang sagot. Okay. So wala ang isasagot ko. Wala ang Okay. isasagot ko. Bro, bibigyan kita ng 20 seconds, bro. Sa pagsagot, proceed ka. Okay, tandaan nyo, yung wala, alam mo nyo yung mga nagpapahanap ng sitas na wala, yan ang ayokong kalaban ay yung mga stupid question to get a stupid answer. Next question. Time stop muna. Ang sabi mo sa Time stop muna. 35 AD, Time stop muna. ay Stop muna. makikita Wait lang. So, ano lang yung word na yun, bro, ha? Hindi ba pwede yun? Oo. Na-warningan kasi ako dyan last time kaya na-off yung ating comment. Okay. I-ano lang natin, ibawal lang natin. Mag-object lang ako. Ayan. Mag-object lang ako. Sige. Anong objection mo? Objection ko kasi dito natural lang gamitin yan. So hindi ko alam na, Okay lang. kahit saan ginagamit dito yung word na yun. Okay lang. So, last time kasi, atin ay kung anuhin yan, pinalusot. Pero, nag-ano ulit ba? Na-off ulit yung ating comment box probably. Baka yung mga salita na yan. So, proceed lang. 47 seconds. Okay, hindi. Sagutin ko ulit yan para wala yung stupid. Sige, proceed. Okay, wala. Pero tandaan nyo ha, yung mga taong nagtatanong ng wala is low class, low level, uneducated. Next question. ang sabi mo, ang 33 to 35 AD ay nabasa mo sa King James Version. So inaamin mo ba na hindi accurate ang sinasagot mo sa akin dahil wala naman pala sa King James Version? Yes or no? No, kasi I have intellectual understanding and common sense. Hindi lahat ay literal. Mainly literal, but not all of them. Kaya when you look for nothing, you become uneducated. Next question. Yung common sense ba na sinasabi mo ay pwede nating tawagin based on your own self-interpretation? Yes or no? No, it's not. Intellectual understanding yon. Next question. Time. Okay. Time. Question. Okay, so medyo mainit-init na nga mga kapatid dito sa ating rebuttal, pero I hope na nag-hold pa din kayo dyan. Meron tayong 70 live viewers mga kapatid at 892 live comments. Ug inyo nang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon. Kay usay ka kamatuoran. Ako lang hinaot, kadaghang kamog nakatunan. Daghang salamat.